Ang palaso ay dumaan sa tabi ng ulo ni Ginang Sok at tumama sa isang puno, tumagos ito. Napatingin siya sa katotohanan na muntik na siyang mamatay dahil hindi siya nakapag-react ng mabilis. Napalibutan siya ng mga sundalo na malinaw na hindi siya pakakawalan. Walang awa para sa kanya. Agad siyang naabutan ng mga sundalo at hindi malinaw kung paano nila nasundan ang kanyang mga yapak. Napaligiran si Sok ng mga mandirigma mula sa lahat ng direksyon at maging ang kanyang kasama ay hindi alam ang gagawin. Isa sa kanila ang nagsabi na malaki ang naging pinsala ng Sakhan Sanyang dahil sa kanya, at mas mabuting sumama siya ng walang paglaban upang hindi na magdulot ng mas malaking problema sa hinaharap. Sumigaw si Sok na hindi siya sasama sa kanila, kahit ano pa ang kapalit. Ngunit naunawaan ng tagapayo ng Panginoon na hindi niya gustong sumuko sa maayos na paraan, kaya inutusan niya ang kanyang mga mandirigma na igalang siya habang hinaharap nila siya. Hinanap ng mga sundalo ang kanilang mga espada at umatake. Tumayo si Sok sa kabayo, itinulak ito palayo habang hawak ang kanyang espada. Nagtataka siya kung ano ang nangyari kay matandang Hek, ngunit kung nais niyang malaman, iminungkahi ng mga mandirigma na sumuko na lamang siya upang hindi na magdulot ng mas malaking kaguluhan. Ang kanilang mga salita ay parang katawa-tawa para kay Sok. Hindi niya hahayaang apihin ng mga tao, lalo na't alam niya ang kanilang ginawa. Dumaan siya sa tabi ng isang mandirigma at mabilis na inatake ito. Ngunit inakusahan siya ng mga sundalo na wala siyang pakialam sa buhay ng kanyang mga nasasakupan, tinawag pa siyang isang tunay na walang pusong babae. Sa kabila nito, hinarap siya ni Simok na hawak ang kanyang espada at sinabihan ang mandirigma na mag-isip ng mas mabuti. Ang labanan ay naging matindi sa gitna ng labanan, at napagtanto ng mga tao na ito ay mga mandirigma mula sa maruruming tribo. Kung totoo ito, hindi nila nauunawaan ang matinding panganib na naganap sa kanilang lupain. Kailangang mailigtas agad ang kanilang mga tao mula sa lugar na iyon dahil tiyak na papatayin ng mga ito ang lahat ng nasa kanilang daraanan. Isa sa mga sundalo ang napansin na maraming saksi sa paligid. Sinabi niyang aasikasuhin nila ang mga saksi dahil walang sino man ang dapat maiwan. Agad nagsimulang umatras ang mga tao upang hindi mamatay, ngunit ang iba ay nanatili sa takot at walang magawa. Ang isang mandirigma ay lumapit sa isang batang babae at tinangkang patayin ito. Ngunit dumating ang tagapag-alaga ng bata upang ipagtanggol siya. Ngunit kahit na siya ay nagprotesta, walang tigil ang mga mandirigma sa kanilang malupit na gawain. Samantala, si Sok ay sumigaw na itigil na ang lahat dahil walang kasalanan ang mga tao sa kanilang ginagawa. Ngunit ang mandirigmang may hawak ng espada ay hindi man lamang nanginig sa kanyang ginagawa. Habang lumalala ang sitwasyon, biglang narinig ang malakas na dagandong ng lupa. Isang kakaibang enerhiya ang kumalat sa paligid, tila isang demonyong presensya na nagpatigil sa lahat ng mandirigma sa kanilang ginagawa. At tumigil ang lahat, isang nakakasakal na aura ang bumalat sa labanan at pinatigil ang lahat, puno ng takot ang kanilang mga mata. Napatingin ang mga mandirigma ng Sonan kay Damho, na ang bawat yabag ay nagpalamig sa puso ng isa sa mga tagapayo ng pinuno dahil sa takot. Ang binatang ito ay napakalakas, at hindi nila maiwasang tumitig sa kanya. Lumapit siya sa pamangkin at sa sundalong nagtangkang gawin ang mapangahas na kilos. Nang inig ang mandirigma ngunit hinawakan pa rin ang kanyang espada, sabay sigaw na huwag siyang lumapit. Ngunit hindi yun ininda ni Damho. Habang papalapit siya, umatake ang mandirigma gamit ang kanyang espada, ngunit isang suntok lamang mula kay Damho ang nagpaagos ng pulang likido sa lupa, na tila bumalot sa buong paligid. Namangha ang mga mandirigma ng Sonan at ang mga simpleng mamamayan sa kapangyarihan ng binata. Isang malakas na mandirigma ang kanyang pinatumba sa ere gamit lamang ang isang hampas, at ito ay ginawa sa harap mismo ng kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala, para bang nananaginip sila dahil ito ay tila imposible. Napagtanto ng tagapayo ng pinuno na ang binatang ito ay nasa ibang antas ng lakas. Sinubukan nilang kumbinsihin si Damho na sila ay mga mandirigma ni Sakhan Sanyang, na naruroon upang hulihin ang babae at dalhin ito. Ngunit si Damho, narinig ang kanilang mga salaysay, ay hindi naniwala kahit isa sa kanilang mga salita. Sinabi nilang nagkasala ang babae laban kay Sakhan Sanyang at nais nila itong dalhin upang masolusyonan ang problema. Ngunit naramdaman ni Damho ang kanilang takot matapos nilang masaksihan ang kanyang kapangyarihan. Alam niyang sila'y mga sinungaling na gustong tumakas matapos pumatay at manakit ng maraming inosenteng tao sa nayon. Ang kanyang tinig ay bumalat sa kanila na parang nagmula sa kailaliman ng isang bangin.
Para sa kanya, hindi maaaring magpatuloy ang mga kasinungalingan at karahasan ng mga ito. Nag-apoy ang kapangyarihan ni Damho habang hinarap niya ang mga suwail. Kung napakadakila ni Sakhan Sanyang, wika niya, hayaan siyang makipaglaban sa akin. Napagtanto ng tagapayo na kailangan nilang pumatay upang matapos na ang kaguluhan, kaya iniutos niya sa mga sundalo na umatake mula sa lahat ng direksyon. Ngunit si Damho, puno ng galit, ay sumugod sa labanan laban sa hindi mabilang na mandirigma. Nagsimula ang isang brutal na labanan, at pinarusahan niya ang lahat ng gumawa ng masama sa mga ordinaryong tao. Sa bundok Bagda, silangang tanan natanggap ni Sakhan Sanyang ang balita na may nangyari at nangangailangan ng kanyang agarang atensyon. Sa wakas, natagpuan na nila ang kanilang matagal nang hinahanap, ang dugo ng demonyo. Napagtanto ni Sakhan Sanyang na nakuha na nila ito, at nang tanungin kung nasaan, sumagot ang kanyang tagapayo na dinala ito sa templo malapit sa kuweba ng kasamaan. Ibibigay ito ng mga tauhan sa bukang liwayway, ngunit naunawaan ng pinuno na ito ay mahalaga, kaya't siya na mismo ang nagpasya na pumunta. Kinabukasan, sa templo malapit sa bundok ng Saturday Chinsang ang mga sundalo ay yumuko at tahimik na naghihintay sa pinuno upang gawin ang kanilang ipinunta doon. Naghihintay ang lahat sa kung anuman ang susunod niyang hakbang. Sa sarcophagus na naglalaman ng maalamat na blood demon, ramdam ang kakaibang enerhiya na nagmumula rito. Nang tanungin ni Jongsang ang tungkol sa mga manggagawa, ipinaalam na ang lahat ay nasa Tomb of Evil, nagpapahinga. Aminado ang pinuno na wala siyang makukuhang mahalagang impormasyon mula sa mga walang silbing tao, at iniwan na lamang sila hanggang bukang liwayway. Ngunit may mas mahalagang tanong, nahuli ba nila ang babae? Sinagot siya na ang kanilang pinuno ay nasa paghahanap pa rin, umaasang may magandang balita. Napagtanto ni Sakhan Sanyang na kailangang mahuli ang babae upang maiwasan ang mas malalang kaguluhan. Kapag nakialam ang Blood Beast Sect, maaaring magwakas ang lahat para sa kanila. Pinag-utos niya na maging alerto ang lahat, lalo na't may posibilidad ng biglaang pangyayari. Sa tabi ng dakilang demonic chest, silaan ay paulit-ulit na iniisip na ito ay tadhana. Sa simula pa lamang, ang Blood Demon ay nakalaan na sa kanya. Alam niya ang lahat tungkol dito, ang personalidad, panlasa, at mga ugali nito. Para mabuksan ang sarcophagus, kailangan ng dugo, at maraming dugo. Hindi maaaring makuha ang kapangyarihan ng Blood Demon nang hindi naliligo sa dugo. Binuhos nilaan ang kanyang dugo sa sarcophagus, sabay halakhak habang sinasabi, uminom ka ng gusto mo. Biglang lumiwanag ang buong paligid. Mula sa sarcophagus, lumabas ang isang aklat na may nakasulat na Blood Demon Book of Jin Ken at isang bagay na mukhang mansanas. Ito ang sikretong aklat na hindi kailanman nakamtan ng kahit sino. Kasama rin ang isang elixir ng banal na kapangyarihan na nilikha para magmana ng lakas ng Blood Demon. Agad na ininom ito ni Sakhan Sanyang, ngunit biglang nanikip ang kanyang tiyan na tila napasok ng naglalagablab na espada. Ang kanyang katawan ay binalot ng apoy, tumagos ito sa kanyang mga ugat, at ramdam niya na hindi niya ito kakayanin. Mula sa sakit at apoy, naramdaman niya ang Blood Demon na pumasok sa kanyang katawan. Ang templong nasa paligid ay napuno ng liwanag at lakas. Sa kabila ng lahat, natamo niya ang kapangyarihan ngunit napagtanto niyang napakalaki ng kapalit nito. Sa larangan ng labanan si Damho, gamit ang tila payak na galaw at estratehiya, ay patuloy na lumalaban sa hukbo ni Sakhan Sanyang. Ang bawat mandirigma na humarap sa kanya ay parang naging malambot na laruan sa kanyang mga suntok. Ang bawat pag-atake niya ay naging napakalakas, animoy bulalakaw na sumasabog sa bawat kalaban. Ang mga mandirigma ni Sakhan Sanyang ay walang magawa sa harap ng kanyang lakas. Ang bawat suntok at hampas ni Damho ay nagmistulang bagyo na itinumba ang bawat kalaban. Sa isang iglap, napuno ng dugo ang larangan at bawat sumubok humadlang ay nagbagsakan. Ang mga nakasaksi sa kanyang galaw ay walang magawa kundi tumitig sa kanya ng may takot. Si Sok, isa sa mga naroroon, ay tahimik na nagmasid at inamin sa sarili, ang lalaking ito ay isang tunay na demonyo. Paano niya nagagawa ang pumatay ng ganoon kadali? Sa kabila ng kasanayan ng elite troops ni Sakhan Sanyang, nag-api sila ni Damho sa isang kisap mata. Naiwan ang kanilang commander-in-chief, si Sakhan San, na nag-iisa. Takot na takot, nagbabala siya kay Damho na huwag lumapit at iminungkahi na kung luluhod ito at itataas ang kanyang mga kamay, patatawarin siya. Ngunit tumitig lamang si Damho at nagtanong, ano ang espesyal sa inyo?
Nagmamayabang si Sakhan na ang kanilang kapangyarihan ay hindi lamang limitado sa Sang region kundi umaabot hanggang Chang'an. Ayon sa kanya, kung sasaktan siya ni Damho, walang ibang naghihintay dito kundi ang kamatayan sa bawat hakbang patungo sa Chang'an. Ngunit tahimik lamang si Damho. Biglang sumigaw ang batang babae na nasa tabi ni Damho. Hindi mo siya dapat hayaang makatakas. Sa kanyang tanong kung bakit, sinabi ng dalaga na ang taong ito ay sangkot sa pagkidnap ng mga tao, paglalakbay sa mga kapatagan, at pagsasabak sa kanila sa pagkaalipin. Ayon kay Sok, totoo ang lahat ng ito. Siya mismo ang nakakita ng maraming tao sa pagkaalipin, higit pa sa nakita niya kahit sa Bud Mountain sa Northern Tension. Ang mga grupong ito ang pumatay sa kanyang amang si Jinbo. Napagtanto ni Damho na ang mga tao ni Sakhan Sanyang ay hindi ordinaryong mga kriminal kundi mga tunay na demonyo. Naiipit sa sitwasyon, sinubukan ni Sakhan na tumakas. Gumamit siya ng nanggang teknik, umaasang makakalikha ng sapat na oras para makatakas. Mabilis niyang hinagis ang 4 na shuriken sa direksyon ni Damho, gamit ang sining ng shuriken throwing art. Ngunit sa kabila ng bilis at katumpakan ng mga ito, lahat ay napigilan ni Damho nang walang kahirap-hirap. Sa isang iglap, sinugod ni Damho si Sakhan, hinawakan siya sa damit, pinaikot sa ere, at buong lakas na ibinagsak ito sa lupa. Ang lupa ay nagkabitak, nagbukas ng isang malalim na hukay na tila sumasalamin sa galit ni Damho. Ang pangyayari ay nagdulot ng matinding takot sa mga nakasaksi, na napagtanto ang hindi pangkaraniwang lakas ni Damho. Ang katawan ng Commander-in-Chief ay halos mawala sa lupa, na parabang dinurog ito ng isang napakalaking puwersa. Ang alaala ng tagpong ito ay habang buhay nang mananatili sa isipan ng mga natirang sundalo. Sa paligid, nagkalat ang dugo, at ang silweta ni Damho ay nabalot nito, nagmumukhang isang halimaw sa gitna ng karahasan. Hindi makapaniwala si Sok sa lakas ni Damho, ngunit kasabay nito, hindi niya moari ang matinding pagkabagsik nito. Ang mga tao sa nayon ay takot na takot. Bagamat iniligtas sila ni Damho, ang kanyang presensya ay nagdulot din ng matinding sindak. Sa kanilang mga mata, siya ay hindi lamang isang bayani kundi isang halimaw na kayang patayin ang sinuman ng walang alinlangan. Nang humarap si Damho sa mga tao, nakita niya ang takot sa kanilang mga mukha. Ang kanilang tingin ay nakatuon sa dugo ng kanilang mga mapang-abusong kaaway na bamalat sa kanyang katawan. Lumapit si Simok, may nais ipaliwanag sa kanya. Ngunit nakaramdam si Damho ng galit at pagkadismaya. Bakit ka narito sa nayon na ito? Tanong niya, habang pinipigilan ang damdaming bumabagabag sa kanya. Si Simok, sa kabila ng takot at pagod, ay nagpaliwanag kay Damho na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumuha ng isang malakas na kabayo. Tinanong siya ni Damho kung alam niyang may mga bandido na humahabol sa kanya. Ngunit paulit-ulit niyang sinabi na wala siyang ibang magagawa. Ipinaliwanag niya na kinakailangan niyang protektahan ang mapayapang buhay sa kanilang bansa. Tinanong siya ni Damho, bakit mas mahalaga ang kapayapaan ng bansa kaysa sa buhay ng mga tao dito? Sa mga luha at dagwang mukha, humingi ng tawad si Simok. Ayon sa kanya, ang mga sakripisyo para sa kapayapaan ng bansa ay hindi maiiwasan. Nakiusap siya kay Damho na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang tulungan siyang pigilan ng Sakhan Sanyang. Biglang sinampal ni Damho si Simok ng buong lakas. Nagulat ang lahat ng nakapaligid. Nang magkamalay si Simok matapos ang sampal, humingi siya ulit ng tawad. Ngunit tumalikod si Damho sa kanya at humarap sa mga tao sa paligid, nagsasabing, una, kailangan niyang humingi ng tawad sa lahat ng mamamayan dito. Umiiyak, sinabi ni Simok na nakasalalay sa kanya ang kapalaran ng bansa. Ngunit para kay Damho, hindi sapat ang rason na yun upang ipagpalit ang buhay ng mga tao. Tinawag niya ang kanyang kaibigang si Jinbo upang ihanda ang mga kabayo at umalis sa lugar na yun. Sa gitna ng kaguluhan, nagpasalamat siya sa mga tao sa nayon para sa tulong nila, bagamat nag-aalala ang lahat sa posibleng paghihiganti ng Sakhan Sanyang. Ang pagpunta sa kuta ng Sakhan Sanyang, habang naglalakbay patungo sa kuta ng Sakhan Sanyang, ipinaliwanag ni Damho na nagbago ang kanilang landas. Hindi sila diretso sa Chang'an, kundi tatango sa kuta ng Sakhan Sanyang upang ayusin ang ilang mahahalagang bagay. Nang makarating sila sa harap ng kuta, pinigilan sila ng mga sundalong nagbabantay sa tarangkahan. Nagbigay ng babala ang mga ito na hindi sila tumatanggap ng mga bisita sa gabi. Ngunit sa kabila ng mga hadlang, lumapit si Damho sa mga sundalo at tahasang sinabi, kung nandito ang inyong pinuno, ipatawag ninyo siya. Tinawanan siya ng mga sundalo,
iniisip na paano magiging banta ang isang lalaking pilay. Ngunit nang magpatuloy si Damho, sinabi niya, kung hindi ninyo ako papapasukin, pupuntahan ko siya mismo. Sa galit ng mga sundalo, inatake nila si Damho. Subalit sa isang nakakagulat na kilos, nagbigay si Damho ng isang suntok na nagpalansag sa kanilang lider, kasama ng pader ng kuta na gumuho kasabay nito. Ang tanawin ay tila isang bagyong tumama sa kanilang kuta. Hindi makapaniwala ang mga sundalo sa bilis at lakas ng pinsala. Ang kanilang squad leader ay bumagsak na walang buhay, at ang alarma ng kuta ay nag-ingay sa buong paligid. Sinubukan nilang salakayin si Damho gamit ang kanilang mga espada at punyal. Ngunit sa kanilang pagkabigla, ang kanilang mga armas ay tumalbog lamang sa katawan ni Damho. Ang mga sundalo, na walang ideya sa kung anong uri ng tao si Damho, ay tumingala sa kanya na parang isang halimaw. Tinanong nila siya, sino ka ba talaga? Ngunit simpleng sagot lamang ni Damho ang narinig nila, nasaan ang inyong pinuno? Habang naguguluhan at takot na takot ang mga sundalo, nagsimula nilang mapagtanto na ang kalaban na kanilang kaharap ay higit pa sa karaniwang tao. Ang kanilang mga pag-atake, na dapat ay puminsala, ay nagmistulang walang kwenta laban sa isang nilalang na nagdala ng takot at pagkawasak sa kanilang teritoryo. Habang patuloy si Damho sa paglusob, parang mga piraso ng papel na nagkalasog-lasog ang mga mandirigma ng Sakhan Sanyang sa ilalim ng kanyang lakas. Lahat ng kanilang tangka na saksakin siya gamit ang espada ay nauwi lamang sa kabiguan, tila walang epekto ang kanilang mga sandata laban sa kanya. Tumayo si Damho, puno ng demonyong enerhiya, at naghintay na matapos ang kanilang pag-atake. Ngunit nang makita ng mga sundalo ang kanyang pambihirang lakas, nagsimula silang magmakaawa, huwag kang lumapit pa. Si Damho, na bamalat sa isang malademonyong enerhiya, ay may kakayahang durugin ang sinuman gamit ang isang suntok lamang. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit ng isang dibinong teknikal na sining na ginamit niya upang durugin ang pangunahing base ng Sakhan Sanyang. Gamit ang teknikang Piercing Fist at Demonic Beast Attack Step, nagdunot si Damho ng dagendong na parang kulog, na umalingaw-ngaw sa buong kuta. Ang mga mandirigma ng Sakhan Sanyang, na hawak ang pinakamahuhusay na espada, ay nawala ng silbi sa harap ng kanyang puwersa, parang mga sanga ng puno na pinutol ng isang matalim na palakol. Pagkalipas ng ilang sandali, nagkalat ang mga natalong mandirigma sa paligid. Ang lugar ay nagmistulang dagwang paliguan. Ngunit kahit pasunod-sunod ang kanilang pagkatalo, may bagong mga mandirigma na dumarating, tila walang katapusang pag-atake laban kay Damho. Nang lahat ay tuluyang bumagsak, itinanong niya, ngayon, maaari na ba kayong magsalita? Nasaan ang inyong pinuno? Isang sugatang sundalo ang nagturo sa direksyon ng Mount Bagda. Napagtanto ni Damho na narinig na niya ang pangalan ng bundok na ito noon. Kung naruroon nga ang kanilang pinuno, wala siyang ibang gagawin kundi puntahan ito. Ang pagsilang ng halimaw sa templo ng Mount Bagda. Samantala, ang leader ng Sakhan Sanyang, si Yun Hasan, ay nasa templo sa bundok. Dito niya ininom ang elixir ng dibinong kapangyarihan na nagbigay sa kanya ng di kapantay na lakas. Subalit ang proseso ay isang impyerno, ang kanyang mga kalamnan ay paulit-ulit na napyunit at muling nabuo, at ang kanyang mga buto ay nagbago ng posisyon, nagdulot ng matinding sakit sa buong magdamag. Ngunit sa dulo ng lahat ng pagdurusa, naging malabakal ang kanyang katawan ngunit nananatiling daang beses na mas nababaluktot. Ang bagong lakas na ito ay tila sapat upang gumuho ng mga bundok at hatiin ang kalangitan. Ang kanyang espada, na ngayon ay kinikilala siyang tunay na Panginoon nito, ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihang di pa niya nararanasan. Sa kabila ng kanyang lakas, nagpasya si Yun Hasan na lisanin ang templo. Tinanong ng isa sa kanyang mga mandirigma kung saan siya pupunta, ngunit hindi niya ito sinagot. Ang tanging malinaw ay mayroong kapalitang kapangyarihan mula sa Blood Demon, at iyon ay dugo. Samantala, matapos durugin ang lahat ng mandirigma sa kuta, dumating ang mga bagong tropa na nagulat sa kaguluhang iniwan ni Damho.